Samahan niyo po ako sa atin pong teksto for today. Let's open our Bible. Pagpatuloy po natin today ang series of studies po natin sa epistles. Tayo po ay katatapos lang sa 1 Timothy at magsisimula po tayo ngayon sa 2 Timothy chapter 1. Magsimula po tayo ng pagbasa sa talatang 3 hanggang 15. Pangunahan ko po ang pagbasa sa English. Sundan niyo po ako, mga kapatid. Ang segment title po nito sa English ay Encouragement to be Faithful. Verse 3, I thank God whom I serve as my forefathers did. With a clear conscience as night and day, I constantly remember you in my prayers. Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. So do not be ashamed to testify about our Lord, or ashamed of me, his prisoner. But join with me in suffering for the gospel by the power of God, who has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time, but it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. And of this gospel, I was appointed a herald and an apostle and a teacher. That is why I am suffering as I am. Yet I am not ashamed, because I know whom I have believed, and am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him for that day. What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching, with faith and love in Christ Jesus. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. You know that everyone in the province of Asia has deserted me, including Phygelus and Hermogenes. Ito po ang mga pinagpalang salita. Hanggang doon na lang po muna tayo sa verse 15. Sa passage po nating binasa ay share ko po sa inyo ilan sa mga context ng atin pong passage wherein si Apostle Paul na sumulat kay Timoteo ay nasa Roma at siya po sa panahong ito ay isang prisoner. Siya po ay nakakulong na. Sa 1 Timothy na katatapos lang po nating bulayin several weeks ago, si Paul ay nasa missionary journeys niya. Pero sa panahong ito, sa sulat niyang ito kay Timoteo, siya po ay nakakulong na because of Christ. Dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. And ang hirap niyang kalagayan is that siya ay malapit ng mamatay. Siya ay i-execute na. So, ang pinakamatinding concern ni Apostol Pablo sa panahong ito is not yung kanyang sarili, yung kanyang kaligtasan, yung kanyang nalalapit na kamatayan, kundi si Timoteo na kanyang anak sa pananampalataya, nagpapastor sa isang iglesia,
ay magtagumpay. Kasama ang mananampalataya, magtagumpay ang ministeryo ng Ebanghelyo sa kanilang mga buhay. So, sa ating passage na binasa, ini-encourage ni Apostle Paul si Timoteo na at the moment ay timid. Ibig sabihin ng timid ay medyo nawawalan ng lakas ng loob. Parang naduduwag o may takot. Siya ay may sakit din physically. Meron siyang ailment na pinagdadaanan sa panahon na to. At he was tempted to let others take advantage of him and not assert his authority as a pastor. Ayan, parang siya, medyo nagdadalawang isip, medyo minsan ay napipipilan ng mga sitwasyon at kailangan niya ng encouragement from his mentor, ang kanyang leader, ang servant of God, walang iba kundi si Apostol Pablo from the Word of God. So, i-share ko sa inyo ang isang topic na pinamagitan ko po na keeping our fire burning. Halaw po sa ating passage na binasa ay ito ay napapanahon sa ating mga buhay, not just to the pastor, to the leaders of the church, as well as to any ordinary believer ng Panginoon in His church. Ang mensaheng ito ay napapanahon because everybody believes in the Lord Jesus Christ. So, kung ikaw nananampalataya kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay may kaloob mula sa Diyos, meron kang Holy Spirit, meron kang spiritual life na kailangang maging maalab, patuloy na maging mainit sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. So, the question na gusto ko i-raise about sa atin today in our topic na pinamagatan ko na keeping our fire burning is that what are the essential encouragement na binigay ni Apostol Pablo at kailangan ni Timothy at ng mga mananampalataya sa iglesyang ito, man din sa bawat isa po sa atin para mapanatili ang liwanag, ang apoy, ang init, ang alab na nagniningas sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. So ang una ay bravery. Yan ang unang napaka-importanting encouragement na itinatagubilin, ipinapayo ni Apostol Pablo kay Timothy. Katapangan. Pagkakaroon ng malakas na loob. Bakit? Kasi sa verse 6 to 7, if I may read again, sabi doon, "For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline." So, nandyan po yung word na timidity, na hindi raw tayo binigyan ng Diyos ng karuwagan o ng pagiging matatakutin o pagiging maalalahanin sa iba't ibang mga bagay, kundi kapangyarihan ng Espiritu at ng pag-ibig at ng disiplina sa sarili mula sa Panginoon. So, the word timidity means fear, cowardice, at ang banal na Espiritu ng Diyos na tumatahan sa puso ng bawat taong kay Kristo mananampalatay bilang tagapagligtas ang nagiging source o dahilan ng mga believers ng Panginoon para sila ay hindi lang maging anak ng Diyos, kundi maging mga servants ng kataas-taasang Diyos. Because of the Holy Spirit na tumatahan sa puso at buhay ng isang mananampalataya ni Kristo, ito ang dahilan why they were able to share the gospel, to share Jesus, to witness to other people for the salvation of souls, and to do the will of God in service sa Diyos at sa tao, nang walang takot, walang pagdadalawang isip, nang may pananampalataya, may katapangan at katagumpayan in life. So, yung talento, yung training, yung experiences, yung skills, any resources na meron ng tao, apart from the Holy Spirit na dapat nasa Kanya, ay walang kabuluhan. Hindi pwedeng gawing pamalit ang mga kakayanan, ang karunungan,
anumang resources o talento kapalit ng Holy Spirit. All those resources, however amazing those are, talent, training, experiences, resources, kung walang Holy Spirit ay magiging parang pang-sarili lang, pang-tao lang, pang-sanlibutan lang. It will not glorify God sapagkat ang mga ito, kapag ginawa ng isang taong walang Holy Spirit, hindi puspos ng Espiritu ng Diyos, hindi tunay na mananampalataya ng Panginoon, ay magiging kapurihan lang ng kanyang sarili, magiging self-centered na mga gawain o kakayanan o resources, at hindi ito sinasamahan ng Panginoon. Ito ay hindi magiging mabango na samyo sa harapan ng Panginoon. Though may mga believers din naman, may Holy Spirit, pero kung ang Holy Spirit ay grieved, natatanikalaan, hindi nakakakilos ng malaya sa kanyang buhay because of sin, any talent and training, experiences and resources na meron siya ay maaring hindi magamit, hindi maging kalugod-lugod sa Diyos o maging pagpapala sa buhay niya o sa buhay ng iba. Kaya napakahalaga ng pagiging believer ni Jesus Christ dahil ito ang nagiging daan para ang isang tao magkaroon ng Holy Spirit. Tumahan sa Kanya ang Diyos. Walang iba kundi ang Holy Spirit. Holy Spirit na according to Galatians 5:22 ay pinagmumulan ng lahat ng maraming mga pagpapala, kalakasan. Remember, the fruit of the Spirit, siyam po yun, according to Galatians 5. Dami-dami niya, di ba? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. But I want to point out with you na ang pangunahin sa fruit of the Spirit ay walang iba kundi ang love. Remember, yan ang unang-unang binanggit yan. But the fruit of the Spirit is love, pag-ibig. Napaka-importante ng pag-ibig sa puso at buhay ng isang mananampalataya. Dahil kapag may pag-ibig ang isang mananampalataya, hindi mahirap na mahalin kahit yung hindi ka ibig-ibig. Kahit hindi kilala, kahit hindi ka mag-anak, hindi ka close, may halaga siya sa buhay ng isang mananampalataya, puspos ng Espiritu ng Diyos, may pag-ibig sa puso, bunga ng banal na Espiritu. Man din sa mananampalataya, ang isang puspos ng Espiritu ng Diyos na may pag-ibig ay mayroong sobrang pagpapahalaga, hindi lamang sa mga lost, sa mga unbelieving, sa mga taong nangangailangan ng pagliligtas mula sa Panginoon through the gospel, through the Lord Jesus Christ, kundi man din sa mga mananampalataya na ng Panginoon. Kaya nga, sa kalipunan ng mga mananampalataya, in every church ng ating Panginoon, ang mga mananampalataya, filled by the Holy Spirit, are supposed to be loving. Kaya yung ating pong mga katabi, yung ating mga kapatiran, na pag tinignan natin, di ba, cute naman siya, di ba? Pero may pagkakataon baka maging nakaka-cute siya. Ano ang magandang meron tayo bilang mananampalataya filled by the Holy Spirit para patuloy natin siyang hindi layuan, hindi i-condemn, kundi ipag-pray, pagmalasakitan, patuloy na mahalin, pahalagahan, ministeryuhan sa kabila ng mga panahong siya ay maaring magkamali, magkasala, at hindi na maging acceptable o karapat-dapat. Pag-ibig man din sa mga mananampalataya. Kaya tayo po mga kapatid ay isang iglesia na it's so important bilang mga anak ng Diyos, may Holy Spirit, nagpapahalaga sa kaluluwa ng tao. Nagpapahalaga sa mga nangangailangan ng pagliligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ang isang taong may Holy Spirit na nananampalataya kay Kristo ay may kakayanang
maging mapagtiis sa mga panahon na ang mga situations ay trying, unexpected, uncomfortable, at somewhat nakapagbigay ng pain, confusion, nakakabigay ito ng paghihirap sa kanyang buhay. Siya, because of the Holy Spirit na nagbibigay ng pag-ibig, pinagmumula ng pag-ibig, ay may possibility, ang laki ng possibility na mag-endure sa mga trials of life, sa troubles of life, sa mga sufferings, at magtagumpay. Even so, sa kasalanan, sa tukso, sa gawa ng dyablo sa kanyang buhay. O ng anumang circumstansya sa kanyang paligid, influences, people maybe, mga situations in life, ay makakayanan by the Holy Spirit. At ito ay sa pamagitan ng pagiging maibigin, pagmamahal, pagpapahalaga, hindi lang sa mga hindi mananampalataya, kundi lalong-lalo na sa mga mananampalataya ng ating Panginoon. So yan po yung una na napaka-importante, so essential na encouragement ni Apostle Paul kay Timothy. And I suppose ito ay isang malaking encouragement din, hindi lang sa mga leader ng simbahan, man din sa mga lingkod ng Diyos, sa Diyos ay nagsasabing, ako ay lingkod mo, ako ay gamitin mo, ako ay pagpalain mo, ako ay nawa maging effective na instrument mo ng ikaliligtas ng aking pamilya, ng mga mahal ko sa buhay, ng aking kaibigan, masunod ko ang inyong kalooban, makalakad ako sa inyong mga pamantayan. Ito ay napaka-importante na encouragement. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob. Tanungin nga natin ating mga katabi, matapang ka ba talaga para kay Kristo? Marami kasing tapang na hindi appropriate ang pinagdadalhan. Tapang na ang hantungan ay kapahamakan, problema, sufferings. Pero what I'm pointing to na bravery sa oras na to na kailangan as encouragement na mga naglilingkod sa Diyos, mga anak ng Diyos, ay lakas ng loob na sundin ang kalooban ng Diyos. I-apply ang kanyang salita by the power of the Holy Spirit in his life. Maging matatag, maging buo ang loob sa kalooban ng Panginoon. Ang pangalawa ay testimony. The second essential encouragement ni Apostle Paul kay Timothy na kailangan man din ng buong iglesia ng Panginoon para ang gospel ministry magpatuloy, para ang Diyos ay makakilos, makapag-pour out ng pagpapalang espiritual sa buong iglesia na pinapastoran ni Timothy, man din sa iba't ibang mga iglesia, leaders, servants ng Panginoon, hanggang sa ating kapanahonan ay no other than testimony o ang pagtitestify. Bakit? Sa verse 8 kasi, if I may read again, sabi po doon, do not be ashamed to testify about our Lord, or ashamed of me, his prisoner, but join me in suffering for the gospel by the power of God. So, nakalagay po dyan yung word na testify, yung pagtitestimony, pagwi-witness, pagpapatotoo, pag-share kay Kristo sa iba, sa tao, sa mananampalataya, lalong-lalo na sa mga lost, sa mga unbelieving people, inside and outside the church. At ang sabi pa ni Apostol Pablo sa kanya, kay Timothy, but join me in my suffering, in suffering for the gospel by the power of God. Ito po mga kapatid ay kapahayagan na kapag kang isang tao ay timid, meaning fearful, walang lakas ng loob, matatakutin, nagpapatangay sa takot, sa nervyos, ay magagawa niya na hindi sundin ang kalooban ng Diyos. Kayang-kaya niya na magdahilan. Kayang-kaya niya kung siya ay may takot na
na hindi sundin ang utos ng Diyos. Lalo na ang mag-share ng salita ng Diyos. I-share si Kristo dahil sa hiya, dahil sa takot. Man din, ang siya ay mabigatan, siya ay maghirap o makaranas ng persecution, ng rejection, ng insult, ay napakadali niyang maiwasan kung siya ay merong takot sa kanyang puso o sa kanyang buhay. Ang takot, ito ay common na nararanasan at nararamdaman ng tao. Lalo na ng isang taong maglilingkod sa Diyos, susunod sa kalooban ng Diyos, gaganap sa kalooban ng Diyos. Yan po ay common na experience o damdamin ng lingkod ng Panginoon. Kung tayo ay tatayo dito sa unahan, o kaya meron tayong makakatabi sa jeep, o kaya meron tayong ma-encounter na tao at bibigyan tayong Panginoon ng opportunity na mag-share about Christ, ng gospel, ng mga salita ng Diyos, katotohanan na intindihan natin, nakatayo sa ating puso, pinangahawakan natin, pinapamuhay natin, what we are going to do. Can we obey God nang walang takot? At kung may takot mang tayo nararamdaman, hiya, pag-aalangan, ano ang dapat nating gawin? At bakit natin dapat ito na i-overcome? Man din ay i-detest o kaya ay sansalain. Huwag i-entertain sa ating mga puso. Because fear make it easy for us to avoid circumstances that demands witness and suffering. Kaya, I'm not saying hindi tayo makakaramdam ng takot sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sa pagwi-witness. Pero ito ay dapat nating ino-overcome, isinasa isang tabi, pinaglalabanan sa biyaya ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto ko mag-share sa inyo ilang mga encouragement. Halo pa rin naman sa atin pong passage kung paano na ang takot ma-overcome natin o kahit tayo ay minaramdamang takot, makakaya nating sundin ang kalooban ng Diyos even if alam nating magsasuffer tayo in obeying the will of God, ay magkakaroon pa rin tayo ng lakas ng loob. Sa verse 8 po, ang sinabi doon is that God gives power. So yan ang encouragement na unang-una kapag tayo ay merong nararamdamang takot, tayo ay napipipilan ng takot, kung tayo ay may gustong gawin pero natatakot tayo, lalo na kung kalooban ng Diyos ang gawain na yan, dapat tayong ma-encourage according to verse 8 na ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan. Sino po ba ang hindi matatakot sa suffering? Kasi pagka may suffering ang tao, ikaw, ako, alam na natin ang damdamin ng isang tao na may suffering. Di ba? Pag meron tayong pinagdadaan ng kahirapan, kabigatan, sufferings, di ba? Hindi tayo komportable. Painful yun. Pwede tayong, di ba, maging malungkot, maging bitter, maging confused, mawala sa focus, magkamali, di po ba? Pag meron tayong suffering. Even the Lord Jesus Christ, di ba, ay minsang nagsabi sa Ama. Sabi niya, Ama, maaari po ba na alisin niyo sa akin ang sarong ito ng paghihirap, Jesus said. Because suffering is not really enjoyable. Sino po may suffering ngayon? Oo, nakangiti tayo maybe. Kakaya nating ngumiti pa rin, mag-move on. Pero, di ba, hindi maitatatwa, hindi maikakaila. Inside of us, there is pain. We suffer. We groan. And at times, umiiyak tayo. Tumataghoy. At talagang bagbag ang kalooban, basag ang puso.
dahil sa suffering. Si Apostol Pablo ay 3 beses siyang nagsumamo, nagmakaawa kay Lord na alisin yung kanyang tinik sa laman, yung kanyang thorn in the flesh. Pero hindi siya pinagbigyan ng Panginoon. Why? Because suffering is really painful, heavy na karanasan, sitwasyon o kalalagayan in life, even ng mga mananampalataya. Kaya nga, ang suffering, kung meron man tayo, sana ang suffering na palagi nating pinagdadaanan from time to time ay suffering na resulta o bunga ng pagsunod sa ating Panginoon. The Lord Jesus Christ suffered, pero hindi because of sin, because He violated the will of the Father. Because of His obedience sa kalooban ng Diyos, He suffered. He suffered severely. Namatay pa nga siya. Inalay niya kanyang buhay. Sa Apostle Paul, nakakulong sa panahon pong ito. Not because meron siya inagrabyado, siya ay gumawa ng krimen, not because siya ay naging hindi faithful o acceptable na believer o servant ng Panginoon, kundi dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kaya siya naging prisoner. So tayo, ganun din. We may suffer from time to time. Pero sana ang ating suffering because of our obedience sa ating Panginoon. Ako po ay merong mga more than 1 month na naging suffering, but it's because of my obedience to the will of the Father. So thank God. Kaya yun ang aking comfort na ang aking suffering, ating suffering, it is but okay that we suffer as long na kaya tayo nagsasuffer, it's because we obeyed God. Na wala tayong ginawang kasalanan. Na hindi tayo nagkasala sa Diyos, kanino man, dahilan para tayo ay mag-suffer. If we suffer because of our sin, it is but just fair. Di po ba? Na pagbayaran natin, pagdusahan natin, na tayo ay ma-penalize, tayo madisiplina, lalo na ng ating Panginoon. Pero makakaasa tayo ng pag-ibig ng Diyos, ang kanyang grasya ay nandun pa rin kahit na mag-fail tayo sa pagsunod sa ilang sitwasyon sa ating Panginoon. God still gives power. This is our encouragement. At sa ating paglilingkod sa Panginoon, gustong masunod na kalooban ng ating Panginoon, kung tayo ay may takot, kaya natin yan na ma-overcome. Because pag nandun ka na sa kalooban ng Diyos na pinagagawa niya sa'yo, siya ay magsusupply sa'yo ng kapangyarihan. Alam niyo po, ang provision ng Diyos kapag ikaw ay natatakot sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi before na sumunod ka. Pag sumusunod ka na, doon ka makakaranas ng provision, empowerment, ng grace ng Panginoon. Halimbawa, kung ikaw ay tinatawag ng Diyos na magbahagi, mag-witness, mag-testify, mag-testimony dito o kaya sa isang tao outside na hindi mo pa ginagawa sa buhay mo o kaya bihira mong gawin o kaya ayaw mong gawin because of fear. Kahit nandyan ang fear, if you're willing to obey God, sa kalooban niyang yan na ikaw ay mag-testify, mag-share ng gospel, ipakilala si Kristo, mag-encourage ng tao para manampalataya kay Lord, God will give you power. The Holy Spirit will give you enabling. Sa panahong ginagawa mo na o sinusunod mo na ang kanyang kalooban. Yan ang pangako ng Holy Spirit. The Holy Spirit will lead us in all truth and understanding. Siya yung magbibigay sa iyo ng wisdom pag nandun ka na, pag sinunod mo na
pag nag-step of faith ka na. Possibly, hindi mawawala yung takot, pag-aalala, pero once you obey God and open your mouth and talk to someone about the Lord and share to Him doon kikilos ang Holy Spirit sa iyong buhay. Kaya wag nating hangarin na before na tayo tumayo, magsalita, o tayo'y humayo, o tayo magministeryo sa isang tao, aalisin na agad ng Diyos yung fear? Or may isusupply agad sa iyo ang Diyos na sukdulang provision sa iyo? Somehow, baka hindi. But you need to take a step of faith. Dahil pag tumayo ka na, nagsalita ka na, pinuntahan mo na siya, kinausap mo na siya, inimbitahan mo, in-encourage mo, doon mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, ng Holy Spirit. Doon siya kumikilos, nagsusupply, nagmiministeryo sa puso ng mga mananampalataya, especially mga naglilingkod sa ating Panginoon. Makakatiyak tayo ng katagumpayan. Dahil ang mga anak ng Diyos, puspos ng Espiritu Santo, yung mga nanampalataya na kay Kristo, ay sabi po sa verse 9, tinawag ng Diyos sa biyaya ng Panginoon. Pinili ng Diyos before the foundation of time. And according to that verse, it seems to us na ang Diyos may magandang plano sa buhay ng mga mananampalataya, ng mga lingkod ng Diyos. And one of it is that for the believer, for the servants of God, na makagawa ng mga mabubuting bagay, kalooban ng Diyos sa kanyang buhay bilang isang Kristiyano, puspos ng Espiritu Santo. Tayo po, ng mga mananampalataya na ay predestinated to do good works. Sabi mo sa katabi mo, itinakda ng Diyos na ikaw ay makagawa ng mabuti. Yan po ang plano ng Diyos sa atin, kalooban ng Diyos. Kaya nga, kaya kong gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya kong sundin by the power of God. Kasi, diyan tayo tinawag ng Diyos. Diyan tayo pinili ng Diyos. Yan ang dahilan kung ba't tayo iniligtas ng ating Panginoon. To do His work. To do God's work. To do works and ministry according to the will of God and for His glory. At diyan tayo makakaranas ng alab, ng init sa atin pong pananampalataya, relationship, paglilingkod sa ating Panginoon. Takot, hindi lang siguro sa suffering, somehow sa kamatayan, sa kapahamakan. Si Apostol Pablo po, mamamatay na sa panahong ito. Alam na po niya, malapit na siyang mamatay. Nakatakda na ang kanyang execution at nadidiscern na po niya. Pinapahayag na ng Diyos sa kanya na siya ay tapos na, matatapos na sa kanyang karera, sa kanyang takbuhin sa mundong ito. Pero siya po ay hindi po natakot. In-encourage pa niya, hindi lang si Timothy, kundi ang lahat ng mananampalataya during his time, mga iglesia, hanggang sa ating kapanahunan, ay nakakapagbigay, nagagamit siya ng Panginoon as an encouragement. Takot sa kamatayan, na pwede pong maramdaman natin. Sino po sa atin yung aamin? Takot mamatay. Okay, may isang gusto magtaas, nag-aalanganin pa. Ako lang ba? Ay, di ba? Di ba? Normal naman na natatakot kang mamatay. Di ba? Takot tayong mamatay. Pero pwede nating ma-overcome yan. Knowing, sabi po dyan sa verse 10, that Christ has defeated death. Di po ba si Kristo, oo, namatay physically, pero after 3 days, He rose from the grave. Siya ay nag-resurrect. At dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli, yan ang ating naging pag-asa bilang mananampalataya. Na tayo man din, as the Lord said, ay mabubuhay ding maguli. So bakit ka na matatakot ngayon na mamatay? Kung
si Kristo nabuhay mag-uli at nangakong ikaw din ay mabubuhay mag-uli after death. So, dyan pwedeng mawalang ating takot. Hindi lang sa mga sufferings of life, troubles of life, man din ay sa kamatayan. Sana yan na mag-comfort sa atin kapag natatakot tayong mamatay. Sa ating pagsakay ng sasakyan, sa mga lugar pupuntahan natin, pwedeng may pumasok sa atin, paano kung mabangga? Paano kung ma-hold up ako, saksakin ako, barilin ako sa mata? Diba? Mga ganong pangklasing mga kamatayan, na mga even tragic. At tayo ay matatakot. Paano na yung ganito? Paano na yung, di po ba, ang maraming bagay iniisip natin at tayo natatakot mamatay. Pero, since Christ has defeated death, He resurrected from the grave, tayo po ay pwede nang wag matakot sa kamatayan dahil mabubuhay din tayo mag-uli. Are you with me? Sabi mo sa katabi mo, mabubuhay ka uli naman. Mabubuhay ka naman uli din eh. Diba? Yun ay kung tayo ay believer, mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. So, ang pangatlo po na essential encouragement ni Apostle Paul kay Timothy, napaka-essential para yung kanyang init ay mag-alab pa o patuloy na maging maningas yung kanyang buhay, yung kanyang spiritual life, yung kanyang mga kaloob ay maging kapurihan ng Panginoon, makalakad siya dahil ng ating Panginoon, is security. Because sa verse 14, if I may read, ang sabi po doon, guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Dalawa, yung word po dyan, hinighlight ko na salita na guard. Sabi dyan, bantayan mo, i-secure mo. If I may add, maging security mo. Alin ang dapat niyang bantayan? Maging security niya dyan? Yung good deposit na ipinagkatiwala sa Kanya sa tulong ng banal na Espiritu Santong sumasa Kanya. So, another encouragement to ni Apostle Paul kay Timothy na sundan ni Timothy ang mga examples, mga katuruan, ang pamumuhay, ang paniniwala, ang mga sound teaching ni Apostle Paul sa buhay ni Timothy. At may twofold na loyalty o sincerity na nire-require si Apostol Pablo. Ipinaalala si Apostol Pablo kay Timothy, una is the loyalty in God's Word. Yung napaka-essential na pagpapahalaga, pagiging tapat ni Timothy sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat i-secure o maging security ni Timothy, mo, ko, o ng lahat ng mananampalataya ng ating Panginoon. Loyalty to the Word of God, to the commandments of God. Hindi ka sa tao dapat maging loyal, hindi sa nanay mo, hindi sa tatay mo, hindi sa kapatid mo, hindi sa gobyerno, hindi sa sarili mo, hindi sa ano paman na pwede nating sandalan, tungtungan, tayuan, asahan sa buhay, kundi salita ng Diyos. Are you with me? Ito ang pinaka-importante na maging focus, loyalty, i-secure natin sa ating mga sarili at maging security din natin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Bakit? I'll show you one passage. 2 verses. 2 Timothy 3:16 hanggang 17. Sabi doon, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Isa-isain po natin. Ang sabi dyan, all Scripture, lahat ng kasulatan. So, itong ating Biblia, itong ating mga Bible, na may dalawang division, Old and New, at composed of 66 books, all in all, according to that verse, sabi all.
ay galing sa Diyos. Hininga ng Diyos. So ang salita ng Diyos ay sa Kanya nagmula, galing sa Kanya, ito ay spiritual, hindi ito galing saan man o kanino man, kundi sa Panginoon. At ang lahat ng kasulatan, anointed, inspired, at useful, sabi dyan. Saan? Sa pagtuturo, sa pagsansala, sa maling gawain, sa pagsansala, sa maling aral, sa pagre-rebuke sa maling mga gawain, sa pagtatama ng mga katuruan, correcting, at pagsasanay sa daan ng katuwiran, sa pagiging matuwid na pamumuhay para, ang sabi dyan, na ang mga lingkod ng Diyos, believers of God, leaders of God, servants of God, ay maging handa, equipped sa lahat ng mabubuting gawain. Tingnan niyo po ang importance, ang benefit ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos na baka malimit nating pinagwawalang bahala. Hindi natin binabasa, hindi natin sinasapuso, hindi natin minememorize. So, kung hindi tayo nagpapahalaga sa salita ng Diyos, wala tayong Bible, hindi tayo nagbabasa ng Bible, ano ang forsaken sa ating buhay? Yung kakayanang magturo, kakayanang malaman mo ang tama at mali, man din sa iyong sarili, masalamin mo kung tama bang ginagawa mo, iniisip mo, prinsipyo mo, decision mo. From the Word of God, mo yan makikita. At kung paano natin itatama ang ating mga sarili, buhay, kaisipan, nakasalalay sa salita ng Diyos. At ang ating kakayanang mamuhay ng matuwid sa harap ng Diyos at tao, nakasalalay sa salita ng Diyos. Para tayo maging karapat-dapat, kagamit-gamit na lingkod ng Panginoon, kailangan natin ang salita ng Diyos. Para tayo maging kagamit-gamit, useful, anointed, effective. Kaya marami na believers, kahit pa may Spirit of God, hindi magamit ng ating Panginoon. Because they lacked God's Word, knowledge of the Word of God. Kaya minsan may pagkakamali sa paghatol, sa pagdidesisyon, sa pamumuhay. Kadalasan, may mga Christians na bumabagsak because of hindi man lack of knowledge sa Word of God, sa commandments of God, ay yung pagsunod naman, pag-a-apply ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya may panahong hindi siya nagiging matuwid, siya ay nagiging liko, nagkakamali, failing God in some point. Loyalty to the Word of God. Ang isa pang sinabi na encouragement ni Apostol Pablo kay Timothy, not just to be loyal to the Word of God, but to be loyal to God's servants, to the Lord's servant. It seems to me, nang sinasabi ni Apostol Pablo, sa verse 15, sabi ni Apostol Pablo, if I may read, kasi parang hindi ko po yan naisulat, nagawan ng slides. Sa verse 15, pakinggan niyo po ito. Malapit na po ako magtapos. Verse 15, you know that everyone in the province of Asia has deserted me, including Phygelus and Hermogenes. So sinasabi dito na mayroong mga nag-iwan sa kanya. Nilayasan siya. Hindi siya sinamahan sa kanyang mission, sa kanyang paglilingkod sa Diyos, sa kalooban ng Panginoon. Pero kung aangat kayo ng basa sa verse 13 hanggang 14, ito nakasulat. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, what you heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus.
guard the good deposit that was entrusted to you. So sabi ni Apostol Pablo, what you heard from me. So ito po ay nangangahulugan, Timothy, makinig ka sa akin. Sundin mo ang aking mga tagubilin sa iyo. Ang aking mga examples, Timothy, i-keep mo. Yung mga tinuro ko sa iyo na scripture, salita ng Diyos, katotohanan, bantayan mo, i-secure mo, i-keep mo, ipamuhay mo, ituro mo din sa iba. So, it seems to me, Apostle Paul is telling Timothy to be loyal to him. Ako po ay 30 years na sa CBC organization. Wala po akong ibang church na pinuntahan. Nag-stay po ako sa CBC for 30 years na. In this church na aking pong na-pioneer sa biyaya ng Diyos, 17 years na po ako. Hindi po ako nagbabakasyon, hindi po ako uma-absent. Kung mawala man ako, nasa mission po ako dahil may pinapapuntahan si Lord sa akin, may pinami-mission sa akin si Lord. Sakit nga, never pa, na naalala kong ako ay hindi nakasimba dahil ako ay may sakit, nasa banig ng karamdaman. But that is still valid and justified. Nung ako naman ma-COVID na ospital, pandemic naman. Talagang we're supposed to be at homes at walang gawain. Pwedeng walang gawain. Pero I've been loyal with Bishop Jim. I've been loyal for this church. I've given my life for the church sa gawain ng Panginoon. But how about you guys? Ilang taong ka na sa CBC? Can you tell God, commit to God, to be loyal to His Word, to God, and to the servant of God in His church? Si Paul po, ito ang kanyang sinasabi kay Timothy. Maging loyal ka sa salita ng Diyos, gayahin mo ang aking example, sundin mo ako, gayahin mo ako, tularan mo ako, lalo na ang Diyos, ang kanyang salita. At ako bilang lingkod ng Diyos, maging tapat ka sa akin. At hindi ka mapapahamak, mapapabuti ka. Ganyan po ako kay Bishop Jim. Ganyan po ako sa mga taong tinuring kong mentor, spiritual leaders. Kayo po ba sa akin? Ganyan po ba kayo? May loyalty po ba kayo sa servant of God? Sa mga leader ng Panginoon? Nakasalalay din po dito ang atin pong pag-aalab, pagiging matuwid, katanggap-tanggap at kagamit-gamit sa harapan ng Diyos. Aside from being loyal to God, to His Word, but even so, to be loyal to the servant of God. Can we say amen to that? So, if I would recap our topic na pinamagatan kong keeping our fire burning, nakabuo po ako ng acrostic word na BTS. Alam niyo po ba ang BTS? I'm sure. Laan na laan niyo po yan. I just do not know kung nailagay ni Sister May yung picture ko. Picture ko. Di ba? Napatili ang karamihan. Ay! Di ba? Okay. BTS. Ano bang ibig sabihin BTS? Bangtan Sonyeondan. Okay? Okay. Pero wag naman kayo ma-focus dyan, ha? Ginagamit ko lang yan para madali nating matandaan, maalala ang mga tinuro ng Panginoon sa atin ngayon. Yung mga encouragement ni Apostol Pablo kay Timothy sa mga servants of God as well as to the believers of God even in this modern time sa ating kalagitnaan. Okay, BTS, Bangtan Sonyeondan. Okay, alam niyo ba ibig sabihin ng Bangtan Sonyeondan?
Okay, ang ibig sabihin ng BTS, Bangtan Sonyeondan, na Korean language is that the bulletproof boys. The bulletproof boys scout. Yun ang ibig sabihin ng Bangtan Sonyeondan, BTS. Ang tawag nila sa kanilang mga sarili, itong mga gwapings na yan, ay bulletproof Boy Scouts. Bulletproof. But, sana, huwag tayo maging masyadong fanatic sa mga yan. Di po ba? Gusto ko i-point sa ating acrostic word na BTS. Unang-una, kasi ang mga ito, hindi po mga Christians yan. Isa lang po ang Christian dyan. Medyo hindi pa confirm. Nakapag-aral lang sa isang faith-based na school as requirement. So sabi, may Christian dyan isa. Si John Cook. John Cook. Pero, sabi-sabi ha, na Christian. So, alanganin pa. Iisa na nga. So, paano mo i-idolize? Buti pa mag-Hillsong na lang kayo, di ba? Okay. Di ba? Idolize nyo si Gary V. Mga confirm na Christian niya, mga lingkod ng Panginoon. Di ba? Servants of God. Pero ibalik ko kayo, mga kapatid, sa acrostic word natin na BTS. Okay? Wag dito, ha? Sayang lang pera nyo. Ang mahal kaya ng ticket yan pag pinanood. Okay? Tapos yung mga songs nila, di ba? Hindi gospel. Amen. Okay, saan tayo dapat na mag-focus? Sa mga encouragement ni Apostle Paul kay Timothy and to you and me as servants of God. Anong kailangan natin? To keep our fire burning. Para yung ating apoy, liwanag, ningas ay lalong mag-alab. Mapanatili natin yung ating mga spiritual gifts na kagamit-gamit sa Panginoon. Bravery, testimony, and security. Security is the Word of God. Amen? And being loyal to the servant of God. So, an insight i-share ko sa inyo is that God does not leave us when we fail. But He cannot fill us, empower us, and use us if we neglect our spiritual lives. This is a great insight, mga kapatid. Oo, may panahong magkakasala tayo sa Diyos, babagsak tayo, manghihina, we may disobey God. Pero bilang mananampalataya, may Holy Spirit, may pangako ang Diyos sa iyo, hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya pababayaan. Walang Kristiyano na nampalataya ng totoo sa Diyos ngayon, naging anak ng Diyos, bukas makalawa, naging anak ng demonyo uli. Wala pong ganon. May eternal security. Once you are saved. Pero may kakayanan ka na i-disobey, i-grieve, tanikalaan, pighatiin ang Holy Spirit na nasa iyo. Meron kang kakayanan. At sana hindi po natin gagawin, sasadyain. Sa mga panahong hindi sinasadya, we fail God. Never ever think that God hates you, that God has forsaken you, na hindi ka na anak ng Diyos, hindi ka na karapat-dapat. All we have to do is to remember, bunutin ang salita ng Diyos na time sa ating pag-isip, ang pagkukumpisal, ang pagsisisi, ang pagbabalik loob sa kalooban ng ating hindi ang pagtigil, hindi ang paglayo, hindi ang paglabas ng church, hindi ang pagkukumit ng another mistake, hindi ang pagre-remain sa decline na kalagayan, sa backsliding na buhay, o kaya ay pagsuway o pagtigil na sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. So, we must be reminded na kapag ang Holy Spirit na nasa atin pong mga puso ay ating pinipighati, sinasadyang i-defy, huwag sundin sa ating buhay, ito po ang mangyayari. God cannot fill us. The Holy Spirit cannot fill us. Hindi ka
mapupuspos even more ng kapangyarihan ng Holy Spirit. If we grieve God, if we grieve the Holy Spirit, kung siya ay pipighatiin natin, nandyan siya, nasa iyo, ang Holy Spirit, pero pwedeng wala siyang magawa sa buhay mo. Because of your sin, ipinagpapatuloy, pinapamuhay, hindi sinusuko, hindi tinataligdan, hindi pinagsisisihan. The result is that the Holy Spirit cannot fill us. He cannot empower us. And He cannot use us for His glory. If we neglect our spiritual gifts, our spiritual duties, our spiritual lives, kung hindi natin bibigyan ito ng pagpapahalaga sa ating buhay. We used to give importance sa ating physical needs, sa ating emotional need, intellectual needs, financial, a lot of needs. Pero the most important need na meron tayo ay spiritual. That is God, His Word, our duty, our obedience, our commitment, our submission, our availability na ipagamit sa Diyos ang ating mga talento at buhay. So I propose one thing, fan into flame your gift from God. Ang lahat ng nananampalataya kay Kristo ay puspos ng Espiritu ng Diyos. Tinatahanan ng Espiritu ng Diyos. At ang lahat ng mananampalataya ay may kaloob na tinanggap mula sa Diyos. Gift na tinanggap mula sa Diyos. Kakayanan, talento, resources na tinanggap mula sa Diyos. Kung meron sa atin dito, hindi mo pa ginawa na manampalataya kay Lord at kung gagawin mo to, kikilala mo sa Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas na iyong kaluluwa, pagsisisihan mo ang iyong mga nagawang mga kasalanan, aaminin mo sa Diyos na ikaw ay makasalanan, nangangailangan ka ng kapatawaran at ng kaligtasan ng iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno because God said in His Word, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, espiritual sa impyerno, pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, Panginoon at tagapagligtas. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father in heaven except through me, Jesus said. Kaya ang lahat ng nanampalataya kay Kristo, tinatahanan ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos, kasama niya ang Diyos, kasama mo ang Diyos, at meron kang tinanggap na kaloob mula kay Kristo. Bahagi ka ng katawan ni Kristo. Ang iba sa atin tenga, ang iba ay ilong, ang iba ay mata, ang iba ay dila, ang iba ay kamay, paa. Iba't ibang bahagi, pero nasa isang katawan. At may kanya-kanyang function, gift, talento, enabling, galing sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, meron kang gift. Meron kang kaloob mula sa Diyos na talento. Yung iba lang siguro sa atin, hindi pa natin nadidiscover. Just pray for that. I-reveal ng Diyos sa iyo ang iyong talento, kaloob, gift from God. Ang marami sa atin, baka alam na natin ang ating gift. So, kumusta ang gift mo? Nakabaon ba? Alam mo ba? Pinapagamit mo ba sa Diyos? O nakabalot? Nababalot ng abo? Dahil busy ka sa maraming bagay, may mga inuuna ka. Inuuna mo sarili mo, trabaho, negosyo, kaibigan, pamilya, jowa, pagyaman, ang iyong sariling comfort. How is your gift? Ang iyo bang spiritual life ay maningas? I would like to invite our music team to lead us sa isang song as we rise up. Sa isang song na sana maging panalangin ng ating mga puso. Maging commitment natin, maging hangarin at desire natin. Because every Christian has a gift from God. You have a spiritual life, pinahiram ng Diyos, at dapat na maging kagamit-gamit sa kalooban ng ating Panginoon. Ang ating mga resources, talento, kakayanan, buhay ay mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. Hindi natin tinatago, pinagkakait sa Diyos,
kundi inaalay natin sa Diyos, pinapagamit natin sa ating Panginoon. If somewhat ang ating spiritual life ay humihina, nawawala ng liwanag, ng alab, let's fan it into flame. Let's fan it into flame. Paypayan natin. I-cultivate natin ating pag-alabin sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, upang ang ating mga buhay ay maging hindi lang kalugod-lugod, kundi kagamit-gamit sa harapan at gawain ng ating Panginoon. Let's sing this song for the Lord before we pray. Manalangin tayo, mga kapatid. Marahil, meron sa atin may hinihiling sa Panginoon right now. May pangangailangan, may pinagdadaanan, may sufferings, may kabigatan. Remember that God is so concerned about you. God is so willing to help you, to provide for you. Gaano man ito ka-imposible, ka-complicated. God is able because our God is an almighty God, a miraculous God. His mercy endures forever. Unlimited ang kanyang pagpapatawad,
pagmamahal, ang kanyang biyaya sa buhay ng lahat ng sa kanya mananampalataya, nagtitiwala, nagnanais na makapaglingkod. Those whose heart nais na makalapit sa Diyos, makasumpong ng mga pagpapala mula sa Diyos, katugunan sa iyong mga panalangin, let me pray for you. Join me in this prayer. Lumapit tayo sa Diyos. Bukal ng kalakasan, ng karunungan, ng katagumpayan, ng lahat ng mabubuting bagay in this life, especially in the life to come. Mga kapatid, let's come to God right now by faith, with humility, with submission. Because this is the only way for us to be pleasing in God's sight and to keep our fire burning for the Lord. Our lives pleasing, acceptable, at kagamit-gamit sa ating Panginoon. Let's come to God in prayer. Raise your right hand kung nais mo na may pag-pray kita. Kung yung puso nais mong buksan sa Panginoon. Kung nais mo manampalataya, siguruhin ang iyong pagtitiwala, i-confirm ang iyong pagmamahal, banal na takot sa Diyos, commitment sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay, na ang kanyang mga kaloob sa iyo, hindi mo masayang, hindi mawala ng kabuluhan, kundi ang iyong buhay, talento, resources, wisdom, enabling, skills, mapahalagahan mo, may ialay mo sa Diyos, magamit ng Diyos, maging kapurihan ng Diyos. And the Lord will bless. The Lord will be with you to empower you even more, to rule your life, to reign and dwell in your hearts forever and ever, giving you victory, giving you peace in the midst of sufferings, trials, burdens of life, dangers of life. The Lord will be with you as you come to God by faith, humility, dependence, trust, worship, as well as thanksgiving for everything that God has done, has given you in your life. Let us pray. Aming dakilang Diyos, narito po kami. Patuloy po, nasa inyo po. Nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo pong pagtuturo sa amin ng mga katotohanan. Sa inyo pong pagbibigay sa amin ng unawa, puso na binubuksan, nais tahanan, higit sa lahat pagharian. Not just today, but all the days of our lives, so you may be glorified. Narito kami, Panginoon. Inyong mga nilikha, inyong mga pinatawad, tinubos by your sacrifice on the cross. Pinagkatiwalaan, biniyan ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus bilang aming Tagapagligtas. We recognize you, Holy Spirit, in our hearts, in our lives. The God with us. Holy Spirit, author of the Bible,
our great counselor, the God who brings His people in all truth and understanding, the God who enables His people to obey the sovereign will of God, to endure hardship, to suffer for Christ's sake, the God who molds us, the God who leads us, the God with us, Holy Spirit, our comforter, our unfailing God, our God, miraculous, powerful, source of everything that we have and need in this life. We adore you, Holy Spirit. We come to you. We invoke your awesome presence in our midst and lives today. All to the glory of God. All this we pray with faith and thanksgiving. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa inyo pong papuri, sa inyo pong kaluwalhatian. Ito po ang aming pinagkakaisaan namin panalangin. Ipagsamba, ipagdakil at pagluwalhati sa iyo, Ama. Sa ngalan ni Jesus.